Naisip mo na ba kung ano talaga ang nakatago sa likod ng nakakatakot na dagundong ng leon o ng eleganteng kilos ng tigre? Akala natin, kilala na natin ang mga mandaragit na ito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na marami sa mga paniniwala ninyo ay pawang mga alamat lang? Ngayon, ibubunyag natin ang pinakahindi kapanipaniwala at hindi gaanong alam na katotohanan tungkol sa malalaking pusa. Humanda kayong mamangha dahil pagkatapos ng video na ito, titingnan ninyo sila ng lubos na naiiba ang inyong tingin. Sanay tayong makita sila sa mga dokumentaryo bilang perpektong mga ngaso. Malalakas, mabilis, at walang awa. Pero ang kanilang mundo ay mas komplikado at mas kawili-wili. Ito ay mga kwento tungkol sa kahangahangang adaptasyon, natatanging kakayahan, at maging sa hindi inaasahang kahinaan. Tara't pasukin natin ang ligaw at nakakabighaning mundong ito. Kaya, simulan natin sa marahil, pinakapamilyar na larawan sa mundo ng mga hayop. Ipikit ang inyong mga mata at isipin ang isang leon. Nasaan siya? Malamang, naisip ninyo ang makakapal at hindi mapasok na gubat. Kasi, bata pa lang tayo, narinig na natin ang katagang, ang leon, ang hari ng gubat. Napakamakapangyarihan pakinggan, hindi ba? Pero, heto ang unang nakakagulat na katotohanan. Ito ay isang ganap na alamat. Ang mga leon ay hindi nakatira sa gubat. Wala talaga. Kahit isa man lang. Ang kanilang kaharian ay lubos na naiiba. Ang tunay na tahanan ng leon ay ang malawak na African savanna. Ito ay mga bukas na parang na may iilang puno at palumpong. Bakit doon mismo? Napakasimple lang. Ang mga leon ay sosyal na mandaragit na nangangaso ng sama-sama at para sa kanilang taktika, kailangan nila ng malalaking bukas na espasyo. Ang makakapal na gubat na may siksik na halaman ay talagang hindi akma para sa paghabol sa biktima. Mahirap i-coordinate ang mga galaw ng pride doon at mas kaunti rin ang malalaking biktima na kanilang hinuhuli sa ganoong lugar. Kaya, saan nga ba nagmula ang alamat na ito? Malamang, ang lahat ay dahil sa mga kultural na stereotype at mga maling salin. Ang titulong Hari ng mga Hayop ay napakatanda na at ang salitang gubat noon ay madalas ginagamit upang tukuyin ang anumang ligaw, hindi pa natutuklasang lugar. Kaya tandaan, hari siya ng savana, hindi ng gubat. Ito ang kanilang tunay na mundo, ang kanilang tahanan, at ang kanilang pangangasuan. Magpatuloy tayo sa usapan tungkol sa mga leon, ang maringal na kiling, ang nakatatakot na dagundong. Ang leon na lalaki ay mukhang isang perpektong mangangaso, pinuno, at ang pangunahing tagakuha ng pagkain. Siya ang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Natural lang na isipin na siya ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang pride. Ngunit dito, mayroon tayong matutuklasan na sorpresa. Sa kabila ng kanyang buong lakas, ang mga leon na lalaki ay medyo tamad mangaso. Ang pangunahing pasanin sa pagkuha ng pagkain ay nakasalalay sa balikat ng mga leona na sa unang tingin ay tila marupok. Sila ang tunay na tagapagpakain ng pride. Ang kanilang pangangaso ay hindi lamang simpleng paghabol. Ito ay isang komplikado, pinagplanuang estratehiya. Kumikilos ang mga leona bilang isang organisadong pangkat, halos parang isang special forces unit. Kinukubkob nila ang biktima, pinipigilan ang anumang takasan, at itinataboy ito sa isang nakamamatay na bitag. Alam ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Mas maliit sila, mas mabilis, at mas mahirap mapansin kaysa sa mga lalaking leon na nagiging dahilan kung bakit sila ang perpektong mga ngaso. Ano naman ang ginagawa ng leon na lalaki? Ang pangunahing tungkulin niya ay ang pagtatanggol. Binabantayan niya ang teritoryo laban sa ibang mga leon at hyena at pinoprotektahan ang kanilang mga anak.
Ang kapansin-pansin niyang kiling at malaking timbang ay nagiging dahilan para hindi siya maging epektibong mangangaso sa pagtambang. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang lakas upang itaboy ang mga kalaban mula sa huli. At madalas, siya ang unang kumakain. Oo, ganyan talaga ang batas ng sabana. Ngunit kung walang matagumpay na pangangaso ng mga leona, wala namang maipapamahagi ang hari. Pag-usapan naman natin ngayon ang pinakamalaking pusa sa ating planeta, ang tigre. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig ang salitang tigre? Siyempre, ang kanyang marangyang orange na balahibo na may itim na guhit. Ang disenyo na ito ang kanyang calling card, ang kanyang natatangi at kinikilalang kasuotan. Pero heto ang mas kahanga-hanga. Ang mga guhit na ito ay hindi lang basta disenyo sa balahibo niya. Higit pa ito sa panlabas na anyo. Isipin niyo ang isang hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Kung sakaling, siyempre, sa isip lang, ahitin natin ang balahibo ng isang tigre, makikita nating nananatili pa rin ang maitim na guhit sa balat nito. Tama ang narinig ninyo. Ang disenyo ng guhit ay nakasulat din mismo sa balat ng tigre. Ang pigmentasyon ng balat ay eksaktong katulad ng sa balahibo. Bawat maitim na hibla ng balahibo ay tumutubo mula sa maitim na bahagi ng balat at ang mapusyaw naman mula sa mapusyaw na bahagi. Ibig sabihin, ang guhit-guhit niyang disenyo ay nakabaon na sa pinakaesensya ng kanyang pagkatao. Higit pa rito, ang disenyo ng guhit ng bawat tigre ay kasing natatangi ng mga fingerprint ng tao. Walang dalawang tigre sa mundo ang may magkaparehong guhit. Dahil dito, nagagamit ito ng mga siyentipiko para masubaybayan at makilala ang bawat individual na tigre sa ligaw. Kaya, ang mga guhit ng tigre ay hindi lang basta palamuti o pang-istilong balahibo. Ito ang kanyang likas na passport at perpektong pananggalang o kamuflahi na nakaukit na mismo sa kanyang balat. May isang stereotype na alam ng lahat. Ayaw na ayaw ng mga pusa ang tubig. Isang pag-iisip pa lang ng paliligo at ang isang cute na kuting ay nagiging isang galit na pusa na umiingit at nagngangalit. Sanay na tayong isipin na ang patakarang ito ay nalalapat sa lahat ng uri ng pusa. Pero ang patakarang ito ay baliwala pagdating sa tigre. Ang higanting ito ay hindi lang hindi takot sa tubig. Gustong-gusto niya ito. Sa mainit na klima ng India o Sumatra, ang mga anyong tubig ay ang kanilang tunay na tagapagligtas. Magagaling lumangoy ang mga tigre, parang mga Olympian sa mundo ng pusa. Kaya nilang humiga ng matagal sa malamig na ilog upang takasan ang matinding init. Pero hindi lang ito basta pagpapahinga. Kaya ng mga tigre ang lumangoy sa malalawak na ilog, umaabot ng ilang kilometro sa tubig, sa paghahanap ng pagkain o bagong teritoryo. Ang kanilang malalakas na paa ay nagiging epektibong sagwan. Minsan, nanghuhuli pa sila ng biktima sa pamamagitan ng pag-abang malapit sa inuman ng tubig at tinutulak ito mismo sa tubig. Kaya kalimutan na ang lahat ng alam ninyo tungkol sa mga pusa at tubig. Para sa tigre, ang tubig ay hindi takot, kundi isang natural na elemento, ikalawang tahanan, at taktikal na kalamangan. Karamihan, kung tatanungin, ay agad na sasabihin ang malalaking pangil o matutulis na kuko ng tigre na parang labaha. At syempre, nakamamatay nga ang mga ito. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang sandatang talagang nakakapagparalisa sa isang tigre ay ang kanyang dagundong at hindi ito tungkol sa lakas ng tunog. Ang tunog ng dagundong ng tigre ay nagtataglay ng isang bagay na hindi natin maririnig pero ramdam natin. Ito ang mga infrasound wave, mga tunog na sobrang baba ng frequency, lampas sa kaya ng pandinig ng tao. Ngunit ang biktima ng tigre
Malinaw na nararamdaman ng mga ito at ang mga alon na ito ay may napakalakas na pisikal na epekto. Kaya nilang literal na paralisahin ang isang hayop sa sobrang takot. Hindi ito basta salita lang. Ang infrasound ay nagiging sanhi ng panandaliang pagkagulat, pagkatigagal, o pamamanhid ng biktima. Ang hayop ay natitigilan, hindi makagalaw, na parang ginapos ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mahalagang segundong ito ay higit pa sa sapat para sa tigre upang makalapit at gawin ang kanyang nakamamatay na pagtalon. Kaya, ang dagundong ng tigre ay hindi lang simpleng tunog na nagbabanta. Ito ay isang sandatang psychotronic na direktang tumatama sa nervous system bago pa man makasugod ang Manila. Tapusin na natin ang ating paglalakbay sa Asya at dumako tayo sa isa pang kontinente, sa masukal na kagubatan ng Amerika. Dito, matatagpuan ang pinakamisteryoso at pinakamalakas na mandaragit ng bagong mundo, ang jaguar. Sa unang tingin, madalas siyang napagkakamalang leopard dahil sa kanyang batik-batik na balat. Pero huwag hayaang linlangin kayo ng pagkakapareho na yan. Ang jaguar ay nasa ibang lebel ng lakas at kapangyarihan, at ang kanyang pangunahing panlaban o alas ay ang kanyang panga. Sa lahat ng pamilya ng pusa, taglay ng jaguar ang pinakamalakas na kagat, lalo na kung ikukumpara sa laki ng katawan nito. Mas matindi pa sa leon, mas matindi pa sa tigre. Ang kanyang panga ay sadyang ginawa para durugin at wasakin, habang mas pinipili ng ibang malalaking pusa na patayin ang kanilang biktima sa pamamagitan ng pagbaon ng kanilang pangil sa lalamunan para maputol ang hininga. Ang jaguar naman ay gumagamit ng kakaiba at nakakakilabot na taktika. Direktang kinakagat at binubutas niya ang bungo ng kanyang biktima. Ang kanyang mga pangil ay madaling makatago sa buto, nagbibigay ng agaran at nakamamatay na tama direkta sa utak. Ang pambihirang lakas na ito ay nagbibigay kakayahan sa kanya na manghuli ng mga biktima na hindi kayang abutin o pabagsakin ng ibang mandaragit. Kabilang dito ang mga kaiman na may makapal na balat na parang baluti, ang malalaking rodenteng kapibara, at maging ang mga pagong na ang matigas na shell ay kaya niyang basagin parang balat ng mani. Ang kagat ng jaguar ay tunay na isang ganap na sandata, perpektong inangkop para sa pangangaso sa malupit at mapanganib na kapaligiran ng gubat. Suriin natin ng mas malalim ang pinagmulan ng pangalan ng kamangha-manghang maninila na ito. Ang salitang jaguar ay hindi nagmula sa Latin o Griego, gaya ng karamihan sa mga siyentipikong pangalan. Ang mga ugat nito ay matatagpuan sa mga wika ng mga katutubong mamamayan ng Timog Amerika na libu-libong taon nang namumuhay ng magkasama sa hayop na ito. At ang pangalan mismo ay perpektong naglalarawan ng kanyang pagkatao. Sa lingguwahe ng mga katutubong Tupi-Guarani, ito ay tinatawag na Yaguara. At ang salitang ito ay hindi lang basta nangangahulugang predator o hayop. Ang kahulugan nito ay higit na tiyak at nakakatakot. Ito ay nangangahulugang ang pumapatay sa isang talon. At ito ay hindi lang isang patalinghagang pahayag, kundi isang eksaktong paglalarawan ng kanyang estilo sa pangangaso. Ang jaguar ay isang tunay na dalubhasa sa pagtambang, kaya nitong manatiling hindi gumagalaw sa sanga ng puno o sa siksik na halamanan sa loob ng maraming oras, naghihintay ng perpektong sandali. Sa sandaling lumapit ang kanyang biktima, isa lang ang kanyang gagawing talon, mabilis na kidlat at perpektong kalkulado. At sa halos lahat ng pagkakataon, sapat na ang isang talon na iyon. Wala nang takas ang biktima. Ang pangalang ito ay isang pagpupugay at pagpapakita ng takot na naramdaman ng mga sinaunang tao
Sa harap ng perpektong mamamatay na ito, nakita nila ang kanyang lakas at katumpakan at isiniksik ito sa iisang salita. At iyan ang buong katotohanan. Ngayon, balikan natin ang lumang mundo sa Africa at Asya para kilalanin ang isa pang batik-batik na maninila, ang leopardo. Madalas siyang ituring na nakababatang kapatid ng leon o tigre. Pero ang pusang ito ay isang tunay na henyo sa kaligtasan na ang kakayahang umangkop ay dapat lang hangaan. Ang leopardo ay mahusay sa maraming larangan sa mundo ng mga maninila. Hindi tulad ng kanyang mga kamag-anak na mas espesyalisado, hindi siya nakatali sa isang uri lang ng tanawin. Siya ay isang tunay na kosmopolita. Ang mga leopardo ay kayang mamuhay halos kahit saan. Makikita mo sila sa nagiinit na mga disyerto ng Namibia, kung saan sila nabubuhay kahit sa kakaunting tubig lamang. Komportable rin sila sa malalagong tropikal na kagubatan, kung saan ang kanilang batik-batik na balat ay nagsisilbing perpektong kamuplage. Umaakyat din sila ng mataas sa kabundukan at kaya rin nilang tiisin ang niebe. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang kanilang kakayahang mamuhay malapit sa tao. Ang mga leopardo ay napakalihim at maingat, kaya't nakakapanirahan sila sa mga gilid ng malalaki at matataong lungsod tulad ng Mumbai sa India. Nangangaso sila ng mga asong gala, alagang hayop at mga basura habang nananatiling halos hindi nakikita ng milyon-milyong taong nakatira sa paligid. Ang hindi kapanipaniwalang kakayahang umangkop na ito ang siyang gumagawa sa leopardo na isa sa pinakamatagumpay na malalaking maninila sa planeta. Napag-usapan na natin ang pagiging adaptable ng leopardo, pero may isa pa siyang katangian na sadyang nakakamangha. Ito ang kanyang di kapani-paniwala, halos sobrenatural na lakas. Kung titingnan ng elegante at medyo maliit na predator na ito, mahirap paniwalaan kung ano ang kaya niyang gawin. Nabubuhay ang leopardo sa isang mundo ng matinding kompetisyon. Sa African savanna, lagi niyang kailangan makipaghati ng teritoryo sa mas malaki at mas agresibong mga predator, ang mga leon at kawan ng hyena. At kung iwanan niya ang kanyang huli sa lupa, halos sigurado itong mananakaw. Kaya ano ang ginagawa niya? Dala niya ito sa lugar na hindi maaabot ng iba, sa itaas ng puno. At dito na ipinapakita ang kanyang pambihirang lakas. Kayang-kaya ng leopardo na dalhin sa mataas na puno ang bangkay ng hayop na doble at minsan ay triple ng kanyang sariling bigat. Isipin na lang, isang pusang may bigat na 60 kilo ang umaakyat sa halos patayong puno. Hawak sa ngipin ang 100 kilong antelope. Ang lakas na ito ay nakatuon sa kanyang malalakas na balikat, leeg at panga. Para sa leopardo, ang puno ay hindi lang silungan, kundi ang kanyang sariling bodega ng pagkain. Maaari niyang itago doon ang kanyang huli sa loob ng ilang araw. Bumababa para kumain kapag nagugutom, na nasa ganap na kaligtasan mula sa mga istorbo niyang kapitbahay. Ito ay isang natatanging estratehiya sa kaligtasan na nangangailangan ng tunay na lakas ng isang Hercules. Ngayon naman, pag-usapan natin ang bilis. Kapag naririnig natin ang pariralang pinakamabilis na hayop sa planeta, agad nating naiisip ang isang cheetah na bumabaybay sa savana. At totoo nga yan, ang cheetah ay ang ganap na kampeon sa pagtakbo sa maikling distansya. Sa isang habulan, maaari itong tumakbo ng hanggang 100 kilometro bawat oras. At ayon sa ilang ulat, umaabot pa sa 120 kilometro bawat oras. Mas mabilis pa ito kaysa sa takbo ng karamihan sa mga sasakyan sa syudad. Sa loob lamang ng 3 segundo, nakakamit nito ang bilis mula 0 hanggang 100 kilometro bawat oras. Isang bilis na hindi kayang abutin maging ng maraming sports car.
Ang buong katawan nito ay perpektong mekanismo para sa bilis, mahahabang binti, maliksing gulugod, at malalaking butas ng ilong para sa pinakamataas na paglanghap ng oxygen. Ngunit ang pambihirang kakayahang ito ay mayroon ding limitasyon. Ang cheetah ay isang sprinter, hindi isang marathoner. Maaari lamang nitong panatilihin ang napakabilis na takbong iyon sa napakaikling distansya, kadalasan ay hindi hihigit sa 400 sa 500 metro. Ang pagtakbo nito ay isang pagsabog ng enerhiya na lubos na nakakapagod sa katawan. Ang temperatura ng katawan nito ay mabilis na tumataas at ang paghinga nito ay humihingal. Kung hindi nito mahuli ang biktima sa loob ng ilang segundo, kailangan nitong huminto at magpahinga ng matagal upang makabawi ng lakas. Kaya naman, ang pangangaso nito ay laging isang all-in na pustahan. Lahat o wala. Isang mabilis na paglusob para sa tagumpay o ganap na pagkaubos ng lakas. Sanay na tayong iniuugnay ang malalaking pusa sa isa sa mga pinakanakakatakot na tunog sa kalikasan, ang nakakabinging ungol. Ang ungol ng leon na naririnig mula sa milya-milyang distansya ay naging simbolo ng likas at uhaw na kapangyarihan. Kaya natural lang na isipin na ang pinakamabilis na mandaragit, ang cheetah, ay mayroon ding kahangahangang boses. Ngunit dito tayo sasalubungin ng isa sa mga pinakakatakataka at sa totoo lang nakakatawang katotohanan. Hindi marunong umungol ang mga cheetah. Ni katiting, iba ang pagkakaayos ng kanilang vocal cords kumpara sa mga leon, tigre o leopardo. At ang mga tunog na nilalabas nila ay talagang hindi bumabagay sa kanilang imahe bilang isang walang awang mga ngaso. Sa halip na umungol, nakikipag-ugnayan ang mga cheetah gamit ang iba't ibang tunog na mas akma para sa isang munting kuting o kahit isang ibon. Maaari silang sumitsit at suminghot kapag hindi sila nasisiyahan. Ngunit kadalasan sila ay nagtsitsirip, nagtititit at gumagawa ng maiikling, matatalim na hiyaw na parang ibon. Lalo na't ganito ang paraan ng pag-uusap ng inahing cheetah at ng kanyang mga anak. At kapag ang cheetah ay masaya at relax, nagsisimula itong humilik ng malakas, katulad ng isang alagang pusa, ngunit mas malakas. Isipin lang ang eksenang ito, ang pinakamabilis na mandaragit sa mundo na kayang lampasan ang takbo ng sasakyan ay nakahiga sa lilim at humihilik na parang isang higanting alagang hayop. Punong-puno talaga ng sorpresa ang kalikasan. 'Di ba? Pagmasdan ninyo ang mukha ng isang cheetah. Malamang na mapansin ninyo ang isang kakaibang detalye na nagpapaiba sa kanya mula sa ibang malalaking pusa. Mula sa panloob na kanto ng kanyang mga mata, may dalawang malinaw na itim na guhit na bumababa hanggang sa dulo ng kanyang bibig. Para itong mga bakas ng luha na nagbibigay sa kanyang tingin ng bahagyang malungkot na ekspresyon. Ngunit ang mga guhit na ito ay hindi lang palamuti o isang simpleng kapritso ng kalikasan. Sa halip, ito ay isang napaka-epektibong kasangkapan na mahalaga para sa matagumpay nilang pangangaso. Sa madaling salita, para itong mga built-in na salamin sa araw o sun goggles. Ang mga cheetah, hindi tulad ng maraming ibang pusa, ay kadalasang nangangaso sa araw gamit ang kanilang matalas na paningin. Ngunit ang matinding sikat ng araw sa savanna ng Afrika ay lumilikha ng nakakasilaw na liwanag na maaaring makahadlang sa pagtutok nila sa mabilis na tumatakbong biktima. At dito na nagiging kapaki-pakinabang ang mga itim na guhit na ito. Nagsisilbi itong tulad ng itim na pintura na inilalagay ng mga manlalaro ng American football sa ilalim ng kanilang mga mata. Ang madilim na pigment ay sumisipsip ng labis na sikat ng araw, nagpapababa ng silaw at nakakatulong sa cheetah na mapanatili ang malinaw na paningin
kahit sa tindi ng araw. Isa itong maliit, ngunit napakatalinong detalye na nagbibigay sa kanya ng mahalagang bentahe sa laban para sa kaligtasan. Ngayon, iwanan muna natin ang mainit na savana at umakyat tayo ng napakataas patungo sa nababalutang yelong mga tuktok ng Central Asia. Dito, sa gitna ng mga batuhan at walang hanggang yelo, naninirahan ang isa sa pinakamahirap hanapin at pinakamahiwagang nilalang sa planeta, ang snow leopard o irbis. Nabubuhay ito sa napakasungit at mahirap puntahan ng mga lugar. Kaya naman, ang makita ito sa ligaw ay isang malaking kapalaran kahit para sa mga bihasang zoologist. Hindi nakakapagtaka na binigyan ito ng mga lokal ng palayaw na multo ng kabundukan. At talagang bagay na bagay ito sa kanya. Ang usok-abong balahibo nito na may maitim na batik rosas ay perpektong kamuflahi. Sa background ng mga batuhang nababalutan ng lumot at ng mga kulay-abong bato, halos hindi ito nakikita. Maaari itong nakahiga lang ilang metro ang layo mula sa iyo at hindi mo man lang ito mapapansin. Ang kakayahang ito na makipag-blend sa tanawin ay nagbibigay daan dito na makalapit sa kanyang mga biktima, mga kambing bundok at tupa sa pinakamalapit na distansya bago nito isagawa ang mabilisang pagtalon. Gumagalaw ito ng tahimik, parang anino, na lumilitaw mula sa wala at naglalaho sa kawalan. Ang makaharap ang isang snow leopard ay ang makatagpo ang tunay na espiritu ng ligaw na kabundukan, tahimik at nakamamatay. Ang makaligtas sa malupit na mundo ng matataas na kabundukan kung saan ang temperatura ay kayang bumaba hanggang -40 degrees Celsius ay isang napakahirap na hamon. Ngunit ang snow leopard ay perpektong nababagay sa mga matinding kondisyong ito at mayroon siyang ilang natatanging kagamitan o likas na kakayahan na nagbibigay daan sa kanya para makayanan ito. Una sa lahat, tingnan natin ang kanyang mga paa. Ang mga ito ay malalaki, malalapad at natatakpan ng makapal na balahibo kahit sa pagitan ng kanyang mga pad. Hindi ito basta-basta. Ang ganitong uri ng paa ay nagsisilbing parang built-in na snowshoes, nagkakalat ng bigat ng hayop at pinipigilan itong lumubog sa malalim at malambot na nyebe. Bukod pa rito, ang balahibo ay nagpoprotekta laban sa lamig at nagpapahusay sa kapit nito sa madulas na bato at yelo. Pangalawa, ang kanyang buntot. Ang buntot ng snow leopard ay napakahaba at makapal, na halos kasinhabana ng kanyang buong katawan. Maraming mahahalagang tungkulin ang ginagampanan nito. Sa pagtalon nito sa mga bato, ang buntot ay nagsisilbing panimbang at timon na tumutulong sa kanya para mapanatili ang balanse. Ngunit ang pinakakawili-wili ay kung paano ito ginagamit ng leopard kapag nagpapahinga. Sa matinding lamig, ibinabalot niya ang kanyang balahibong buntot sa kanyang katawan, tinatakpan ang kanyang ilong at nguso. Nagiging parang isang mainit na scarf ito na nagpapainit sa nilalanghap niyang malamig na hangin. Ito ay isang simple at henyong adaptasyon para sa buhay sa walang hanggang lamig. Napag-usapan na natin na ang ibang malalaking pusa ay umaatungal, samantalang ang iba naman ay humuhuni. Halimbawa, ang cheetah ay humuhuni habang ang leon naman ay umaatungal. Pero bakit kaya ganoon? Bakit hindi sila pwedeng gumawa ng dalawang tunog? Akala mo siguro dahil lang sa nakasanayan o sa laki nila. Pero ang totoo, may malalim na dahilan sa likod nito na may kinalaman sa kanilang anatomya. At ang lahat ng iyan ay dahil lang sa isang maliit na buto. Tinatawag itong hyoid bone. Matatagpuan ang butong ito sa lalamunan at ito ang sumusuporta sa larynx or voice box at sa dila. Ngayon, sa iba't ibang uri ng pusa, magkakaiba ang istruktura ng butong ito. Sa mga tinatawag nating umuungal na pusa, gaya ng leon, tigre, leopardo, at jaguar.
hindi ganap na buto ang hyoid bone na ito. Sa halip, may bahagi nito na pinalitan ng isang elastic na litid o ligament. Ang malambot at nababaluktot na istrukturang ito ang nagbibigay daan sa kanilang larynx na gumalaw at mag-vibrate, dahilan para makagawa sila ng isang malakas, malalim at makapangyarihang ungal. Sa kabilang banda naman, sa mga humuhuni na pusa tulad ng puma, lynx, cheetah at ang atin namang snow leopard, matigas at ganap ng buto ang kanilang hyoid bone. Dahil dito, nananatili itong matatag at nakapirmi ang kanilang larynx. Ang ganitong klasing istruktura ang dahilan kung bakit hindi sila makapag-ungal, pero perpekto naman ito para makalikha ng mga vibration na naririnig natin bilang huni o purr. Isang napakagandang halimbawa ito kung paano ang isang maliit na detalye sa kanilang anatomya ay kayang magdulot ng napakalaking pagbabago sa kakayahan ng isang hayop. Kaya, mayroon na tayong simpleng paliwanag para malinawan tayo sa isyung ito ngayon at kailanman. Ang susi rito ay ang istruktura ng hyoid bone. Naalala nyo? Para itong sangang daan sa ebolusyon. Alinman ay umungol ka ng malakas o kaya naman ay magpur ka ng tahimik. Wala nang ibang pagpipilian. Para mas malinaw, sa Big Four ng mga pusang umaungol na kabilang sa genus na Panthera ay ang leon, tigre, leopardo at jaguar. Ang kanilang nababaluktot na hyoid bone ang nagpapahintulot sa kanila na maglabas ng tanyag at nakakayanig lupang ungol na iyon. Isang kapansin-pansing impormasyon, ang snow leopard ay dati ring kabilang sa genus na ito. Pero napatunayan nating hindi pala ito umaungol. Sa panig naman ng mga nagpupur, naroon ang lahat ng iba pa. Kasama rito ang mga puma, cheetah, lynx, karakal, at syempre pa, ang ating mga alagang pusa sa bahay. Ang kanilang matigas na hyoid bone ang nagpapahintulot sa kanila na maglabas ng nakakapayapang pagpur. Pero inaalis naman nito ang kakayahan nilang umungol ng totoo. Kaya naman, kung sakaling makarinig kayo ng kwento tungkol sa isang tigre na nagpupur or puma na umaungol, alamin ninyong imbento lang iyan. Pisikal na imposible na gawin ang pareho. Binigyan sila ng kalikasan ng pagpipilian, alinman sa nakakatakot na ungol or sa komportabling pagpur. Halika't pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamisteryoso at pinakakaakit-akit na imahe sa kaharian ng hayop, ang Black Panther. Si Bagheera mula sa The Jungle Book, simbolo ng ganda at nakatagong panganib. Ang imaheng ito ay labis ng nakaukit sa ating kultura, kaya marami ang nag-iisip na ang Black Panther ay isang hiwalay at sariling uri ng pusa. Ngunit ngayon ay sorpresahin ko kayo. Sa biolohikal na klasifikasyon, ang hayop na tinatawag nating Black Panther ay hindi talaga umiiral. Hindi ito isang uri. Hindi rin ito isang suburi. Kaya, ano o sino ba talaga ito? Ang Black Panther ay isa lamang pangkalahatang tawag para sa isang leopardo o jaguar na nagkaroon ng genetic mutation na tinatawag na melanism. Ang melanism ay kabaliktaran ng albinism. Ito ay nagdudulot ng labis na produksyon ng pigment na melanin na siyang nagpapadilim o nagpapauling itim sa balahibo ng hayop. Kung susuriin mong mabuti ang isang Black Panther sa maliwanag na liwanag, mapapansin mo ang halos hindi makitang mas madilim na batik sa kanyang maitim na balahibo. Ang mismong disenyo na karaniwang makikita sa isang leopardo o jaguar. Kaya sa madaling salita, ang Black Panther ay isang brunette na leopardo sa Asia at Africa o isang brunette na jaguar sa Timog Amerika. Ito ay parehong uri, nakasuot lamang ng ibang, mas misteryoso at eleganteng kasuotan. At dahil napag-usapan na rin lang natin ang tungkol sa mga kakaibang kulay ng balahibo, talakayin naman natin
ang isa pang bantog na nilalang, ang puting tigre. Sa kaniyang nagniningning na puting balahibo, matatalim na asul na mata at madilim na guhit, ito'y nakakabighani at kahanga-hanga. Maraming zoo sa buong mundo ang ipinagmamalaki na mayroon silang ganitong bihira at napakagandang hayop. At dito muli, lumilitaw ang mga alamat. Ang pinakakaraniwang paniniwala ay ang mga puting tigre raw ay mga albino. Ang albinismo ay isang genetic na kondisyon kung saan ganap na nawawala ang pigmentong melanin sa katawan. Ang mga hayop na albino ay may puting balahibo, pink na balat at pulang mata. Subalit, kung masusing pagmasdan natin ang puting tigre, mapapansin natin na mayroon itong itim na guhit. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring pigment sa kaniyang katawan. At ang pinakamahalaga, asul ang kaniyang mga mata, hindi pula. Ito ang pangunahing pagkakaiba. Ang puting kulay ng tigre ay resulta ng isa pang napakabihirang recessive mutation na tinatawag na leucism. Ang leucism ay nagdudulot ng bahagyang pagkawala ng pigmentasyon, ngunit hindi ganap na kawalan nito. Ito ang dahilan kung bakit nananatili ang madidilim na guhit at kulay ng mata ng mga puting tigre. Sa ligaw, napakabihira ang ganitong uri ng mutation dahil ang puting kulay ay nakakasagabal sa kanilang camouflage. Halos lahat ng puting tigre na nakikita natin ngayon ay nabubuhay sa pagkakakulong at mga lahi ng iisang ninuno na nahuli sa India noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Isa sa pangunahing katangian na nag-uugnay sa lahat ng pamilya ng pusa mula sa maliliit na kuting sa bahay hanggang sa dambuhalang Amur Tiger ay ang kanilang pambihirang paningin, lalo na pagdating sa dilim. Para sa atin, mga tao, ang gabi ay panahon ng kawalan ng katiyakan at mga nakatagong panganib. Ngunit para sa pusa, ito ang perpektong oras para manghuli. Ang kanilang mga mata ay tunay na likhang sining ng kalikasan. Dinisenyo ang mga ito upang makasipsip ng pinakamaraming liwanag kahit sa napakahinang ilaw. Una, mayroon silang napakalaking balintataw, pupil, kumpara sa laki ng kanilang ulo na kayang lumaki at maging perpektong bilog na bintana para sa liwanag. Pangalawa, sa likod ng kanilang retina ay may isang espesyal na reflective na layer na tinatawag na tapetum. Ito ay gumagana tulad ng salamin. Ang liwanag na dumaan sa retina at hindi nasipsip ay sumasalamin mula sa tapetum at muling bumabalik sa light-sensitive cells. Nagbibigay ito sa kanila ng pangalawang pagkakataon upang mahuli ang bawat photon. Dahil sa tapetum, kaya kumikinang ng maliwanag ang mga mata ng pusa sa dilim kapag tinatamaan ng sinag ng liwanag. Dahil sa lahat ng ito, ang paningin ng isang malaking pusa sa gabi ay humigit kumulang 6 na beses na mas matalas kaysa sa paningin ng tao. Nakikita nila ang mundo sa takip silim at sa gabi, hindi sa itim at puti, kundi sa iba't ibang kulay abo, ngunit may kahangahangang kalinawan at detalye. Nagbibigay ito sa kanila ng napakalaking kalamangan laban sa kanilang mga biktima na ginagawa silang tunay na hari ng gabi. Para sa huli, pero hindi rin ito pahuhuli sa pagiging kamangha-mangha. Tingnan natin mismo sa loob ng bibig ng malaking pusa. Bukod sa nakakatakot na pangil, may isa pa siyang kahangahangang kasangkapan, ang kanyang dila. Kung nakahawak ka na ng dila ng pusa sa bahay, alam mo na napakakaspang nito, parang liha. Ngayon, isipin mo ang pakiramdam na yan, pero mas matindi ng 10 beses. Ang dila ng leon o tigre ay nababalutan ng daan-daang maliliit at matitigas na tinik na nakaturo pabalik. Tinatawag itong papilae at binubuo ito ng keratin, kaparehong protina na bumubuo sa ating mga kuko at sa kanilang mga kuko. Ang dila na ito ay isang kasangkapan
na may maraming gamit. Una, ito ay gumagana bilang perpektong suklay para sa paglilinis ng kanilang balahibo. Ngunit ang pinakamahalaga at pinakanakakatakot nitong gamit ay lumalabas kapag kumakain na sila. Kapag naabot ng mandaragit ang biktima nito, ang dila nito ay nagiging parang totoong kudkuran. Ang mga matitigas na papilay na ito ay nagbibigay daan sa kanila na literal na kaskasin ang karne mula sa mga buto hanggang sa huling piraso. Walang, kahit pinakamaliit na piraso, ang masasayang. Bukod pa rito, ang kaspang na dila ay nakakatulong sa kanila na hawakan ang madulas na laman at epektibong humigop ng tubig. Kaya naman, ang tila simpleng organong ito ay isang mahalagang kasangkapan para sa kanilang kaligtasan na nagbibigay daan sa kanila na makuha ang pinakamataas na sustansya mula sa bawat biktima na nahuhuli. Isipin nyo lang sandali, ang itim na pantera na sa totoo lang ay hindi naman talaga isang uri ng pantera. Ang puting tigre na hindi naman albinismo ang dahilan ng kulay niya. Ang cheetah na nagchichirp, parang ibon, sa halip na umungal. At ang tigring, ang ugong ay kayang patigilin ang iyong puso bago mo pa man siya makita. Hindi lang ito simpleng kaalaman, kundi tuluyang nagbabago sa mga nakasanayan nating pananaw. Nakikita natin sa mga larawan ang kanilang kapangyarihan at lakas. Pero hindi natin alam na sa likod ng lahat ng iyon ay mayroong mga kakaibang biolohikal na mekanismo na siyang tunay na nagpapangyari sa kanila. Patunay ito na ang kalikasan ang pinakamatalinong inventor at kahit ang pinakapamilyar nating nilalang mula sa kanya ay puno pa rin ng misteryo. Ang mundo ng malalaking pusa ay mas komplikado at mas kahanga-hanga kaysa sa inakala natin. Hindi lang sila basta simbolo ng lakas, kundi mga buhay na obra maestra ng ebolusyon. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may bago at kawili-wili kayong natutunan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mas marami pang kamangha-manghang pagtuklas. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Anong impormasyon tungkol sa malalaking pusa ang pinakanagulat sa inyo? O baka naman may alam pa kayong ibang kamangha-manghang bagay tungkol sa kanila? Ibahagi nyo sa comment section. Siguradong masarap basahin yan